ay nag-abroad since 2016 ng August. Yung time na yun, 3 months pa lang yung baby ko. Nakita ko ng amo ko na isang araw umiyak ang kala niya na homesick ako. Hindi niya alam yung dede ko ang sakit talaga. Kasi punong-puno na talaga siya ng gatas. Tapos, okay naman, tumagal ako ng 8 years sa amo ko, sa awa ng Diyos. Naging matatag po ako. Tuloy lang palagi. Sinupok din ako ng panahon kasi may mga problema talaga na darating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Katulad ng sa family, yung parents ko, na-stroke siya. Kaya yung lahat ng pinaghirapan ko doon ay napupunta lang sa hospital. Maintenance, gatas ng anak ko, saka yung mga panggastos ng magulang ko yun. Sa abroad kasi, kailangan matapang ka talaga. Kasi, huwag ka lang magpapatalo sa mga sinasabi ng amo mo. Sisigawan ka, tatakutin ka, mumurahin ka. Pero mag-akal kayo ng language nila. Kasi pag natuto kayo, malalaman yung minumura na kayo. Kasi pag hindi pa kayo natuto, ang akala nyo, pinakinahan lang kayo. Yung pinupuri kayo, pala pinumura na pala kayo. Okay naman yung 8 years, kaya lang yung pagbalik ko, yung amo ko kasi, pinahiram ako sa doktor. Yung doktor ko kasi hindi siya nagpapasahod ng 4 months. Kaya hindi ako nagtagal. Nag 7 months na ako to. Pero yung anak niya ay may autism. Inalagaan ko naman yung anak niya. Naging, naman siya, napunto naman ng konti. Kaya, yung babae ko kasi nananakit. Kaya paghandaan niyo po yung talagang may mga asawa na nananakit po talaga. Maging matapang lang po talaga kayo. Pag hindi niyo na po kaya, tumawag po kayo sa agency. Kung hindi naman po kayo pansinin ng agency, gumawa po kayo ng paraan na makaalis po kayo sa bahay ng amo niyo. Yun po yung ginawa ko, kaya po, umuwi po ako nang wala po akong passport. Nag-travel document po talaga ako. Tinulungan naman ako ng embassy, kaya awi po ako ng maayos. Thank you lang talaga sa taas kasi hindi niya talaga po pinabaya. Thank you po.